Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa iyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa iyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok niyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa di ninanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Isang bagay po marahil ang hindi natin matatanggi, at ito po ang bagay na kung saan ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? At marahil lahat naman po tayo naniniwala tayo na tayo ay tunay na mahal ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid na ang pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal ng buong buo. Walang kondisyon, walang kung ano-ano, at higit sa lahat, walang hinihintay na kapalit. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, buong buo, walang kondisyon, at walang hinihintay na kapalit. Kaya nga maraming pagkakataon sa kwento sa Biblia na ang mga tao tumalikod sa Diyos, ang mga tao nagkasala sa Diyos, ang mga tao naghanap ng ibang Diyos, naniwala sa mga Diyos-Diyosan, pero isang bagay ang tila hindi natin matatanggi. Sa kabila ng ating pagtalikod,
sa kabila ng pagkakasala ng tao, nanatili ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, buong buo. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi tingi-tingi. Ang pagmamahal ng Diyos, walang kondisyon at walang hinihintay na kapalit. At kapag tanungin ko naman kayo mga kapatid, mahal niyo po ba ang Diyos? Parang napaka-convincing po ng sagot ninyo. Mahal niyo po ba ang mahal na pong Jesus Nazareno? At marahil sasabihin natin lahat, opo, Father. Kaya nga sinisika po namin tuwing Biyernes, pumunta sa simbahan ng Quiapo. Dahil kami po ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At marahil para sa ilan araw-araw, dumadaan ng simbahan ng Quiapo, nagdarasal sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. Pero aminin natin o hindi mga kapatid, may mga pagkakataon na kapag hindi tayo nakakaranas ng maayos na buhay, may mga pagkakataon na kapag tayo po ay hindi nakakaranas ng mabiyayang buhay, may mga pagkakataon na kapag tayo po ay hindi nakakaranas ng magaang buhay o ang buhay natin puno ng pabigat, puno ng hirap, aminin man natin o hindi, minsan ito rin yung mga pagkakataon na nababawasan ang ating pagmamahal sa Diyos. Diba? Minsan pa nga kapag nahihirap tayo, imbis na yung sarili natin ang una nating sisihin, sino pa yung udas nating masisi? Ang Diyos. Kapag nagkasakit tayo, anong unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Pinaparusahan siguro ako ng Diyos. Kaya siguro ako nagkaroon ng diabetes. Pero bakit ka nga ba nagkaroon ng diabetes? Baka naman mahilig ka sa matamis. Kapag ikaw ay mataas naman yung blood pressure mo, sasabihin mo, baka pinarurusahan ako ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero baka naman mahilig kang kumain ng matataba. Pero mga kapatid, kung buong buo ang pagmamahal sa atin ng Diyos, panawagan din sa atin na ang pagmamahal din natin sa Diyos, wala din dapat kondisyon. Ang pagmamahal din natin sa Diyos, walang hinihintay na kapalit. At sasabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, mahal kita, dapat hindi ako mahirapan sa buhay ko. Hindi. Dahil higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal, walang kondisyon. Ang tunay na pagmamahal, walang hinihintay na kapalit. Kundi ang tunay na pagmamahal, ibinibigay ang lahat. At kasama sa pagbibigay ng lahat ay ang pagtitiwala sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kung mahal mo ang mahal na pong Jesus Nazareno, magtiwala ka. At pagkatiwalaan mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, tandaan mo, buong buo. Kaya nga po dun sa ating ebanghelyo, ano yung panawagan niya sa kanyang mga alagad? Huwag kayong magdadala ng kahit anuman. Sa inyong pagmimisyon, huwag kayong magdadala ng kahit anuman. Ni bihisan, panyapak, salapi, ginto, pilak, huwag kayong magdadala. Ngunit, pagpapaalala sa kanila na sa kanilang buhay, sa kanilang paglalakbay, sapat na ang pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ang pagmamahal sa iyo ng Diyos buong buo.
At nawa ang pagmamahal din natin sa Diyos buong buo din. Walang kondisyon, walang hinihintay na kapalit, puno lang ng pagtitiwala. Dahil kasama sa taong tunay na nagmamahal ang pagkakaroon ng tiwala. At kasama sa pagmamahal natin sa Diyos ang pagkakaroon ng tiwala na hindi na tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. At tandaan mo din, kung gaano ka kamahal ng Diyos, mahalin mo ang Diyos dahil puno ka ng tiwala sa Kanya. Amen.